Noong nakaraan ay sinamahan nyo kami ni Babe na magmotor mula Cavite papunta sa natatagong paraiso ng San Narciso, Quezon. Halos 2 buwan din hindi nakasama sa atin si Babe kaya medyo nahirapan siya at inantok sa buong biyahe namin. Inabot kami ng halos 7 hours sa pagmumotor bago namin narating ang San Narciso, Quezon, pero sobrang worth it nung pagod at oras na ginugol namin para mapuntahan lang ang New Palm Beach Resort. Pagdating sa lugar ay sobrang namangha kami sa sobrang ganda at linis ng lugar. Di ko nga akalain na may gantong lugar pala sa Quezon. Nagpahinga lang kami saglit at pagkatapos ay namili na kami ng mga lulutuin at kakainin namin kinagabihan. Bumili kami ng icebox para sa mga inumin namin at mga karne para sa lulutuing adobo ni Babe. Sa kubo na din kami nagluto dahil medyo malakas ang hangin sa labas at medyo nagbabadya ang panahon. Nung naluto na yung pagkain ay kumain na din kami ni Babe at pagkatapos ay nagpahinga. At umaasang sana pagkagising namin ay maganda na ang panahon para mas masulit pa natin yung lugar. Mapapanood nyo nga pala yung buong story ng part 1 dito sa YouTube channel natin. Tara, simulan na natin yung part 2. Yo, good morning mga ports, what's up? So, ito yung last day namin dito sa New Palm Beach Resort. And sorry hindi ko na kayo nabalikan kagabi kasi after namin kumain ni Babe, wala na. Pahinga na rin kami. Kumain na kami noon tapos nagkwentuhan saglit. Tapos wala na, knockout. Tulog kami parehas. Grabe guys, ang ganda ng umaga dito. Tingnan nyo. Solid oh. Ito talaga yung naabangan ko. Yung morning dito. Medyo low tide pa din. Hindi pa tumataas yung tubig. So pero sana mag high tide kahit pa paano para alam niyo yun. Makapag-swimming tayo. Uy, doggy! Doggy. Wala pa, medyo mababaw pa yung tubig. Pero sana mga mamayang umaga o bago magtanghali mataas na yung tubig, makaligo tayo. Ganda guys, so napaka-tahimik dito. Napaka-peaceful. Tsaka tingnan nyo yung dagat. Parang salamin. Parang salamin yung dagat guys oh. Napakakalmado. Ang ganda ng sunrise. Medyo may kadiliman pa nga lang ng konti doon. Medyo madilim pa. Pero yan. Mamaya maya magpapakita na yung araw. Sayang lang mga ports. Isa rin kasi sa alam ko dito sa part na to is medyo dapat kita na yung Mayon Volcano dito. Kahit papano medyo tanaw. Kasi nga yung tapat nito, yung tapat na side, yung kabilang side, Bicol na yan eh. Bicol na yan. So dapat tanaw dyan yung Mayon Volcano. Kaso nga lang, mukhang di natin masisilayan ngayon dahil sobrang kapal ng ulap. Sobrang maulap dun sa malayo. Ay, good morning! Yan si Babe sa taas. Ako nakikita nyo ulit. Yun o. Yung mga ports. So, ito yung reason kung bakit tayo susubok magpunta. Kung bakit tayo nagpupunta sa mga ganitong lugar. Sa mga campsite na ganito. Kasi ito yung mga situation na ito yung mga bagay na hindi natin na nakikita eh. Hindi na natin nararanasan, di ba? Wala na yung mga ganitong umaga, ganito kaaliwalas na umaga, ganito kaganda ng dagat, pati ulap. Wala na eh. Hindi na natin nakikita yan sa Manila, sa Cavite. Bihira na. Kaya ito, napaka-peaceful lang mga ports. Solid. Tapos paliparan natin ang drone, tingnan natin, napakaganda ng umaga eh. Alright, let's go. Tapos balik na tayo sa taas. Galusan muna kami ni Babe. Sana tumaas talaga. Sana tumaas yung tubig. Para makapag-swimming naman tayo. Tsaka makapag-kayak. Try natin magbangka. Alright, let's go. Alam nyo kung bakit amazed na amazed ako sa ganitong klase ng umaga? Kasi lagi akong tanghali na nagigising pag nasa bahay. Nakakabawi-bawi lang kami ng maayos na tulog kapag nagta-travel. Kaya naman, talaga sinusulit namin yung araw at oras na magkasama at walang ibang bagay na gagawin kundi enjoyin lang ang nature. For sure, madami din sa inyo ang pagod araw-araw sa matinding trabaho. O kaya naman, stress sa mga problema. Tandaan nyo lang na madaming paraan para labanan ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Itingin ka lang sa paligid mo. Appreciate mo yung mga bagay na natural na nilikha ni Lord para sa'yo. Di mo alam, yan lang pala ang sagot sa problema mo. Slowly wanna open wide. Heart is
crossed and fingers tied. You got me riding higher than my hopes. Picture us in 20 years, kissing you behind the ears, going down in the Alright, dito namin ulit sa kubo. Ano tayo? Milo. Milo muna kami guys. Kami ng Milo. So, ito lang almusal namin. Actually, hindi naman kami talaga mahilig mag-almusal sa umaga. Kahit sa bahay, hindi kami nag-almusal. Tanghalian na punan lang. So, Milo na lang. Para magising ang diwa. Kasi kami morning person. Oo nga, lagi kaming tanghali person. Nagliliwanag na kanina, medyo pa kasi cloudy, sobrang cloudy. Kaya medyo madilim-dilim yung mga video natin. Pero yan, medyo lumiliwanag na siya. Ayan, sana medyo mamaya sana medyo tumaas-taas yung tubig para makaligo naman tayo. Iba na yung amoy ko eh. Ew. Anong ew? Ikaw. Asim ka na rin. Yeah. Ligo na tayo. Init na ako. Gusto ko na maligo. Musta ang tulog? Okay naman. Presko naman eh, no? Hindi naman malamok eh. Hindi naman malamok. Tsaka, dalawa yung electric fan sa loob. So, solve na solve ang tulog. Hindi siya mainit, guys. I will find you in the morning, sunlight draped across your face. You are smiling from the moment the breath within your lungs escapes. You say someday we will wake up and the memories will all but fade. But in this Alright, mga ports, let's go. Ala, mataas na yung dagat. Ganda na, no? Ang ganda na, nag-high tide na. Check natin yung beach. Medyo high tide na. oh, the coffee's on the counter and the news is banging on the door. Ay, malalim na dun, no? Ay, pwede na to, bin. Mataas na yung dagat. Hindi na tayo mag-ano. Hindi na siguro magkayak yan kaso mainit nga lang. Sarap na maligo. Gusto ko na maligo. Yes, so. Pwede na to, no? Alright, ganda na ng beach. Yun. Magkakayak lang kami ni babe, guys. Ikot kami kasi buti namin dun, no? Parang maganda mag-ikot dun sa may parang mga bato-bato, rock formation dun sa kaliwa. Alright, let's go. Huwag lang tataob. You ready? Masunog? Mag-life jacket kami. Medium, ano isa? Ready? Mamamangka tayo. Nangingisda na Pupunta tayo. na tayo ng Mindoro. Mindoro Loop. Mindoro Loop. Mindoro Loop tayo. Mindoro Loop tayo. Wow. Masakit. Ito na. Wow, alit. Laki ah. Ang laki ng life jacket mo, ha? Tapos, sakit ka na. Hindi, ikaw nga mo. Life jacket. Ay, walang upuan yan. Ulo. Ano to? Okay. Ang gagawin ko? Una ka muna sumakay. Dito ko? Oo. Puka na dyan. Yan. Ako muna yung drone natin. Parang dito pala, tataob na. Try mo dun. Ha? Kailangan nakabuka ka ako. Buka ka mo para ano. Hindi tayo ito. May tendency ba tataob? Kahit dito passenger princess. Ayan na. Nagpo tayo nakabitik. Lapit na, mahagilan. Ba't parang kanina ka pa nandito? Ha? Ay, wala, yung bangkero ko. Isasalpok na kami kanina sa bato. Ganito lang dapat. Silang hindi nagpapas. Kahit tirik ang araw, nagkayak na kami ni babe. Kasi first time lang din talaga namin gagawin to.
Actually, hindi na nga namin napansin yung init dahil talagang nag-enjoy kami kahit paikot-ikot lang kami dyan. Parang bumalik yung memories namin nung panahong nagpunta kami sa Coron, Palawan. Alam ko masyadong overrated yung sinasabi ko. Pero may ganong vibes talaga akong naramdaman. Kita nyo naman, sobrang linaw ng tubig at napakalinis. Improving your life. My girl is a fortress so proud. And she's not coming out. I give it all to you. I give it all to you. I give it all to you. Give it all to you. Ang ganda dito, oh. Para tayo nasa ano, babe? Para tayo nasa Welcome to Coron, Palawan. Oo, pwede. Para Coron, Palawan. Ang lino, oh. Hinahanap namin yung cave, eh, no? Wala dito, eh. Baka nagtago. Charot. Ang ganda. Uy, 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 uy. Picture ka dyan. 1, 2, 3. Ganda? Isa pa. 1, 2, 3. Yan, sige, paikuti mo. Ganyan lang ha, dyan lang sa kabila. Yan. Welcome to Coron. Stop mo, balik mo. Para mapicturean kita. Okay, picture naman ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, magsagwan ka naman ha. Ako na kanina pa sagwan na sagwan. Wow, pwede ka na pala mga tour. Mga tour? Yan, kabila lang para tumutok doon. Okay. Okay, yan lang para tumutok. Yan, tumutok na. Okay, yan, maganda. Go, diretso na. Kabila na. Yan, okay. Babe, nababasa ako. Malamang, namamangka tayo. Ganito ba talaga to? Ako naman ang passenger prince. Hindi maganda magsagwan. Mamaya, ikaw ang nasa motor eh. Dumaong ng mga Kastila. Dito na. Okay. Dito na. Sasakupin na natin to. Sasakupin na natin. Okay na yan. Kaya natin kay kuya. Napag mo na mo rito. Yung type na. Alright mga ports, ligo time. Ligo naman kami. Ganda nung part doon, no? Malinaw. Tsaka malinis yung tubig. Dito medyo maraming seaweeds kasi tinatangay ng dagat eh. Alright, let's go. Kakain na kami mga birds. Nakahiya guys, pinagandahan pa tayo nila ate. Pero may drinks tayo dito eh. Yun o, may drinks pa tayo. Dali natin. Ang lamig. Tom Goods in the hood. Ay, grabe guys. Sumpo. Sumpo.
Sarap. Supo. Masarap. Masarap. Favorite na yung bibo. Gusto ko lang din ipakita sa inyo itong bagong MC top box na gamit natin dito sa ride natin dito sa San Narciso, Quezon, no? So ito yung bago ng MC. Ito yung Aerolite version 2 na black. So plastic to mga ports, no? So ito pakita ko sa inyo kung ano itsura nito ang Aerolite version 2. So well, bago nga pala yon, bago ko ipakita sa inyo mga ports, itong si MC Moto top box is meron siya lifetime warranty. So napakaganda, lifetime. So ang warranty niya, kasama sa warranty is itong mga locks. So kapag nasira itong lock, yan, open natin. So part siya ng warranty. Yan, tapos leaks. Dapat wala, hindi pinapasok dapat ang tubig yung loob nito. Yan, pakita ko sa inyo mga ports, ito siya. So yan. So ito para siyang parang leather yung texture niya nung niya sa loob. Tapos mga ports, naka velcro na lahat to. So kapag nadumihan or pinasukan ng kung ano man dumi, pwede nyo linisin. So ayan, nakadikit lang yan. Ayan o. Tatanggalin nyo lang sa pagkakadikit nya. Ayan, pwede nyo nalabhan. Alisin nyo na tong buo. Ayan, tapos meron din tayong zipper dito. Ayan, pwede nyo lagayan ng gamit. Tapos hanggang dito, sa loob. Ayan mga ports. Ayan o. Ayan, may kita nyo, leather yan o. Solid, diba? Ganda. Tapos ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa MC Moto mga ports, kaya gusto ko itong top box na to, is yung design niya talaga ay sobrang minimalist. Sobrang simple lang. Yan o, nagtinigin nyo ng buo. Diba? Sobrang simple. Yan, diba? Sobrang simple lang ng top box mga ports. Tapos bagay na bagay sa EDV 160 natin, diba? Black tapos white. Nagko-complement yung kulay mga ports. Yan, solid. Tapos yan, pag bumili kayo ng top box na to, may mga kasamang sticker na rin na MC. Ito, meron siyang key holder ng MC Moto. Tapos yung susi. Yan, tapos may libre na rin base plate, no? Yan yung pinagkakabitan sa ilalim. Kasama na rin yan. So yan, so ito Aerolite version 2 plastic version. Tapos sa susunod mga ports, pakita ko rin sa inyo yung alloy version, yung Kraken naman. Sa ibang ride naman natin gagamitin. Yung size na ito mga ports is 45 liters. So meron silang iba't ibang sizes. Meron 22, 35, 45, 55, tsaka 65 liters. So isa atin, ito 45 liters. Yung nauna natin parang 35 liters lang. So yan, ito 45 na to. So marami na kami nailagay na gamit mga ports. Ba, luwag oh. Dami kayo malalagay. So mga ports, sa maganda rito, budget friendly si MC Moto. Tsaka ito pinaka the best oh. Gusto ni babe. Tiga. Ito mga ports. So may kasama na siyang backrest. Napakalambot niya, tingnan nyo, lumulubog yung daliri ko. So kamusta naman ang backrest? Ay nako, mapapa-relax ka sa backrest. Parang gusto ko na nga lang humiga eh. Kulang na lang armrest eh. Armrest. Kaya pala lagi ka tulog sa ride? Ano yun? Iba yun. So yan mga ports, so kuha na kayo MC Moto. Kung gusto nyo order, mag-message na kayo sa Facebook page ni MC. Type nyo lang is MC Moto. Tas top box, alloy and top box. Lalabas na yun, may kita nyo na yun sa Facebook page. Tas pwede na yung mag-inquire about sa mga top box nila. Quality, sobra mga ports, ang ganda. Approve. Alright mga ports, so tapos na kaming kumain. Ito na, nagpahinga lang kami ni babe. Tapos ready na rin kami, uwi na rin kami mamaya. Anong suot mo? Shilling yan. Yan, papaalam na kami dito sa lugar mga ports. So naka-ready na kami ng mga gamit. Yung ibang gamit napasok ko na sa motor. Ito na lang nalagay namin. Itong cooler iwan na namin, hindi na namin madadala. Siyan, magbibihis na kami. Okay, charge ko lang yung card, tapos paalam na tayo. Pagod yan. Saan ka na ginawa dito sa natin kung di matulog? Eh hindi ba to chill Chill vlog lang. Chill vlog. Salamat ya. Salamat. Thank you. Alright, let's go mga ports. Uwi na. Solid puntahan to. Ayos din dito mga ports. Medyo malayo lang sa Cavite pero 6 hours okay na din, no? Ganito naman yung lugar. Sobrang solid tsaka tahimik, diba? Gusto nyo hindi masyadong crowded. Sobrang solid mga ports. Napaka chill lang. Ayan yung mga tao, yung mga staff nila, sobrang babait din. Sila Ate Kat, yung nagasikaso sa amin, si Madam, yung may-ari. Nakausap din natin kahapon pero di ko na binidyo mga ports kasi medyo nakakaya din.
Alam niyo kung ano yung na-realize ko sa biyahe namin na to? Na ang kapayapaan at kasiyahan ay hindi talaga kayang bilhin ng kahit anong halaga. Minsan may mga sitwasyon na akala mo nasa iyo na ang lahat. Akala mo nabili mo na yung mga gusto mo. O hawak mo na yung mga bagay na pinapangarap mo. Pero bakit malungkot ka pa rin? Bakit hindi ka pa rin makontento? Kasi yung mga material na bagay, panandaliang kasiyahan lang kaya ibigay niyan. Balang araw, pagsasawaan mo din yan at maghahanap ka ng bago. Pero ano nga ba ang tunay na kasiyahan at kapayapaan? Para sa akin, ito yung kahit hindi madami pera mo, kahit hindi mo mabili lahat ng gusto mo, marunong ka pa ding makontento. Dahil alam mo sa sarili mo na mas masaya ka na makasama lang yung mga taong mahal mo. Yung kompleto pamilya mo at yung malusog ang pangangatawan nyo. Dun lang, solve na ako. May take some time